Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat. Madali lamang na tinapos ni Angelica ang kanyang laban at binati naman siya ni Rick at Ryanette sa kanyang pagkapanalo. Plano daw ni Angelica na ipanalo lahat ang kanyang mga laban para sa block matches. Ang tugon naman ni Rick ay gagawin din niya lahat ng kanyang makakaya para ipanalo din ang kanyang mga laban. Naitanong naman ni Angelica kung seseryosohin ba talaga ni Rick ang 40 laban sa loob ng 4 na araw. Sabi naman ni Rick ay seryoso siya sa kanyang gagawin. Ipinaintindi naman ni Angelica na ang bawat venue daw. Dapat isang laban lang daw bawat araw. Biglang nagpaalam na muna si Rick kay Angelica dahil meron pa daw siyang laban sa Green Hill Arena. Nainis naman si Angelica sa mga sinabi ni Rick dahil hindi daw niya naiintindihan ang kanyang sinabi na nasa 30 kilometers daw ang layo ng Green Hill Arena sa kanilang kinalalagyan. At yun na nga, hindi na nagpaawat si Rick at bigla siyang tumakbo ng napakabilis. Gulat na gulat si Angelica at sabi pa niya na paano na lang daw ang kanyang posisyon bilang isang gumagamit na flicker ang feet. Wala nang nagawa si Angelica at tinanggap na lang niya ang katotohanan na isang hindi ordinaryong tao si Rick. Tinanong naman siya ni Ryanette kung interesado ba daw manood si Angelica sa laban ni Rick. Gusto din naman daw niyang manood sa laban niya pero wala siyang maisip na paraan kung papaano siya makakarating dun sa Green Hill Arena sa tamang oras. Pero nag-offer si Ryanette na siya daw ang bahala kung papaano sila makakarating dun sa Green Hill Arena at maabutin ang laban ni Rick. At yun na nga, kinarga siya ni Ryanette at tumalon sila sa mga gusali ng napakataas para umabot sa laban ni Rick. Walang nagawa si Angelica at umiiyak na lamang habang kinakarga siya ni Ryanette. Naitanong pa ni Angelica kung bakit daw sila tumatalo ng napakataas. Tugon naman ni Ryanette ay dahil madaming tao ang makakasagabal sa kanilang paglalakbay patungong Green Hill Arena. At hindi nagtagal, nakarating na sila sa Green Hill Arena na kung saan gaganapin ang laban ni Rick. Kakatapos lang pala ng isang laban ni Rick at sabi pa niya na kailangan pa ng adjustment sa kanyang technique na ginagamit ang 3rd of my 8 secrets of going easy. Ito ang technique na ginagamit niya sa kanyang mga laban para hindi masyadong masasaktan ang kanyang mga kalaban. Naitanong naman ni Ryanette kung pupunta na ba sila sa kanyang susunod na venue. At bigla na namang umalis si Rick at hindi nag-aksaya ng kanyang oras. Dumating na si Rick sa susunod na arena at ito ay ang Kolak Arena. Ginamitan lamang ni Rick ng isang kamay ang kalaban at ito ay mabilis namang natalo niya ito. Pumunta naman sila sa susunod na arena at umiiyak na naman si Angelica sa paglalakbay nila ni Ryanette habang karga-karga niya ito. Sunod na arena naman ay ang Shotgun Arena. At yun na nga, ginamitan ni Rick ang kanyang kalaban ng mga mabibilis niyang pagkilos at iniikutan niya ito hanggang sa mahilo ang kanyang kalaban. Punta naman sila sa susunod na arena at sa kasamaang palad. Hindi na kinaya ni Angelica ang paglalakbay nila ni Ryanette at siya ay nawala ng malay habang kinakarga siya. Dumating na sila sa susunod na arena at ito ay ang Litrina Arena at syempre mabilisang tinapos ulit ni Rick ang kanyang kalaban. At doon na natapos ang mga laban ni Rick. Hindi talaga makapaniwala si Angelica na talagang tinapos ni Rick ang kanyang 40 laban sa loob lamang ng 4 na araw para makapasok sa preliminaries. Sabi naman ni Ryanette na ang susunod na laban ay ang block league matches. Nasabi naman ni Angelica na hindi daw sila magkaparehas ng block ni Rick so ibig sabihin daw ay ligtas siya. Bigla namang naitanong ni Ryanette kay Angelica kung may plano ba talagang ipanalo niya ang tournament. Sabi naman niya na sumali na nga rin naman siya, gusto niyang manalo pero sa kasamaang palad ay biglang sumali si Rick sa tournament, kaya imposibleng maipanalo pa niya ang tournament. At yun na nga, dumating na si Rick sa Tronia region at biglang may samalubong sa kanya at tinanong nito kung siya ba si Rick Gladiator. May nagpakilala sa kanya na isa daw siyang chairman ng Western League's Management Committee at ang kanyang pangalan ay si Snape Resurrect. Naitanong naman ni Rick kung bakit daw niya alam ang kanyang pangalan. Sabi naman ni Snape na syempre dapat niyang malaman ang pinakamabilis na qualifier sa Western League preliminaries sa kasaysayan. Biglang may binulong ang security ni Snape na patungkol kay Angelica at narinig ito ni Rick.
Naitanong ni Rick na kilala ba ni Snape si Angelica. Sabi ni Snape na isa daw siyang hamak na merchant pero mabuti ang pagtrato nila sa kanya sa bahay ng pamilyang Dermo. Biglang naitanong ni Rick kung kailan ba daw nag-retire si Snape sa pagiging pugilist. Naitanong ni Snape kung bakit daw nasabi ni Rick na dati siyang pugilist. Ang tugon naman ni Rick ay naramdaman niya ang mga kamay ni Snape na kung saan dumaan sa matinding pagsasanay nang nakipagkamay ito sa kanya. Namangha naman si Snape sa kahusayan ni Rick. Talagang pinaninindigan daw niya ang magandang reputasyon ni Rick. Naibahagi ni Snape na sa nakaraang 20 taon ang nakalipas, may kunting panalo din siya sa kanyang mga laban. Pumasok si Rick sa isang restaurant at biglang nasabi ng isang lady server na dapat daw na mag-ingat si Rick kay Snape. May mga chismis daw na si Snape ay konektado sa underworld. Si Snape pala ang pangunahing sponsor sa competition ngayong taon at nagulat daw ang lahat sa mga pangyayari. Nasabi daw ni Snape na ang kanilang kumpanya daw ay may isinali sa tournament. Sa kabilang banda naman, si Broxton daw ay nakapasok sa preliminaries sa Eastern League sa loob lamang daw ng 2 araw at nabanggit din nila na si Rick din daw ay nakapasok sa preliminaries sa loob ng 4 na araw sa Western League. Hindi maitago sa pagmumukha ng champion ng tournament ang kasiyahan at pananabik na makalaban silang dalawa. Makalipas ang araw, sinimulan na din unang laban sa Block League competition ni Angelica laban kay Helen Thompson na galing sa Block A. Ito ay laban sa pagitan ng 2 babaeng mandirigma. Unang umatake ni Angelica gamit ang kanyang flickering feet pero naiwasan lamang ito ng kanyang kalaban. Nanunood sina Rick at Rhianette at sabi pa ni Rick na si Angelica daw ay hindi kalmado. At yun na nga, nagawang maipanalo pa din niya ang kanyang unang laban para sa Block League competition. Sumunod naman ang laban ni Rick at unang umatake ang kanyang kalaban gamit ang nag-aapoy na kamao nito. Ginamit ni Rick ang kanyang 8 Secrets of Going Easy, number 3 at madaling naiwasan niya ang pag-atake ng kalaban at ginamitan niya ng knife hand strike ito. Nakuntento naman si Rick sa kanyang ginawa dahil hindi masyadong nasaktan ang kanyang kalaban at nawalan ito ng malay sa kanyang pag-atake. Sabi naman ni Rick na mas gumaling na daw ang kanyang pag-control sa kanyang lakas. At yun na nga, patuloy na naipanalo ang laban ni Angelica at Rick na sunod-sunod. Ang sumunod na laban ni Angelica ay isang malaki at matibay na pugilist. Sumugod si Angelica gamit ang kanyang flickering feet at hindi niya ito binibigyan ng pagkakataon na makaganti. Gumamit siya ng level 3 Nature Composed Magic, Waterfall at pinaligiran ng tubig ang kanyang kalaban at sinundan niya ito ng isang level 2 Composed Magic, Thunder Arrow Magic. Ginamit ni Angelica ang kanyang combo specialty hit and run tactics gamit ang Nature Composed Magic. Pero sa kasamaang palad, hindi tumalab ang lahat ng pag-atake ni Angelica sa kanyang matibay na kalaban. Hindi makapaniwala ni Angelica at sinugod niya ulit ang kalaban gamit ang kanyang flickering feet pero madaling naiwasan lamang niya ito. Sinabihan siya ng kalaban na bumabagal na daw ang mga pagkilos ni Angelica kumpara nung nag-umpisa sila. Sinuntok si Angelica at napuruhan ito sa kanyang balikat at tumilapon ito. Sa kasamaang palad, isang suntok lamang ng kanyang kalaban ay bumigay na ang katawan ni Angelica. Ito ang kauna-unahang pagkatalo niya sa ginaganap na tournament. Sa kasalukuyang pangyayari, may nakita sina Angelica at Rick na kaguluhan sa loob ng isang restaurant. Tinignan nila ang loob kung ano ba daw ang nangyayari. Nakita nila si Taylor Bridges na tinalo siya sa kanilang laban at isang anyong dragon na kung saan sinasakal ang isang kawawang babae. Sinuntok ni Taylor Bridges ang dragon sa mukha pero hindi man lang ito natinag, sinakal si Taylor Bridges at ibinalibag ito sa sahig at yun na nga. Nawalan ito ng malay. Linapitan ni Angelica ang dragon para awatin ang panggugulo niya pero bigla siyang nilapitan nito at susuntukin niya sana si Angelica pero anden si Rick at sinalag niya ang suntok nito. Sinabihan niya ang dragon na kumalma daw. At hindi nagtagal, dumating si Snape at tinawag niya ito sa pangalang Gaith. Humingi ng pabor ang kanyang kapatid na si Snape na kumalma muna siya at doon na lang daw siya maghasik ng lagim sa tournament. At nakinig naman ito at umalis sa lugar. Naitanong ni Rick kung sino ba daw yung nanggugulo, siya pala ang nakakabatang kapatid ni Snape. Nag-offer si Rick na bigyan ng pagsasanay si Angelica para sa nalalapit niyang mga laban. Binigyan ng warning si Angelica ang kanilang magiging training daw ay masyadong malupit. Tinanong niya kung sigurado na ba daw na magpapatuloy si Angelica sa kanilang gagawing pagsasanay. Sabi naman ni Angelica ay magpapatuloy siya at huwag daw magpipigil si Rick sa kanya.
At yun na nga, nilagyan ng mga bolang bakal ang kanyang mga kamay at paa na may bigat ng tig 30 kilos bawat isa. Biglang naitanong ni Angelica kung anong klaseng pagsasanay ba daw ang ibibigay ni Rick. Binigyan siya ng payo na huwag daw lalaktawan ng strength and ng magic, kung hindi ay mamamatay daw siya. At yun na nga, tinali ni Rick ang kanilang mga katawan at tumakbo ito ng mabilis at hinihila niya si Angelica. Walang nagawa si Angelica kundi ang umiyak. Ano ba daw ang purpose ng ganitong klaseng pagsasanay? Tugon naman ni Rick na hinihila siya ng isang mas mabilis pa sa kanya ay matuturuan ang mismong katawan ni Angelica na gumalaw ng kasing bilis ni Rick. Dagdag pa ni Rick na magaling daw ang acceleration niya pero ang ibang mga pagkilos niya ay hindi stable. At yun na nga, nang huminto na sila sa pagtakbo, bagsak ang katawan ni Angelica. Pinuri naman ni Rick ang isang knight second class daw ay nasa ibang level pagdating sa pagsasanay. Naibahagi pa ni Rick nung first day training niya kay Rhaenyra, namatay daw siya ng 3 beses. Matapos ang 5 araw ng kanyang pagsasanay, akala pa ni Angelica ay nakatakas na siya sa kanilang training ni Rick. Pero biglang dumating si Rick at akala pa ni Angelica na hindi siya matatagpuan nito. Sa susunod daw na training niya, tuturuan daw siya na gawing parang isang espada ang kanyang mga kamay. Ang magtuturo sa kanya pagdating sa kanyang specialty ay si Rhaenyra. Sisimula na ang final match ng Block C ni Angelica laban kay Silver Helgan. Kung sino man ang mananalo sa laban nila ay siyang papasok sa tournament. Si Angelica naman ay parang isang mabangis na hayop na handang sumunggab kahit anong oras. Sabi pa ng mga nanunood, hindi daw uubra ang fighting style ni Angelica sa kanyang kalaban. At nang sinimula na ang kanilang laban, pinatumba ni Angelica ang kanyang kalaban sa isang pag-atake lamang. At yun na nga, sisimula na ang 113 King of Fist tournament. Sila-sila ang mga manlalaro na nakapasok sa qualifying rounds. Sa unang match, ang maglalaban ay sina Herman Mueller at Gaeth Resurrect. Ang second match naman ay maglalaban sina Angelica Dermo at Doug Heap. Ang pangatlong match na maglalaban ay sina Rick Gladiatol at Selena Kane. Gumanda naman na daw ang pakiramdam ni Rick dahil hindi si Brofstein ang kanyang makakalaban. At ang panglimang match ay sina Donnie Fisher at Brofstein Ashore. Ang kanilang pangwalong match ay sina Eddie Grace laban kay sa kasalukuyang champion ng tournament na si Kelvin Wolf. Habang naglalakad sina Brofstein at Rick, tinawag sila ni Kelvin at binati niya ito. Sabi pa ni Brofstein na sumali sila para agawin ang champion belt ni Kelvin. At yun na nga, sisimula na ang first match ni na Herman Mueller at Gaeth Resurrect. Sinimula na ang first match, unang sumuntok si Herman pero hindi naman ito ininda ni Gaeth. Ininsulto naman ni Gaeth ang mga pag-atake ni Herman. Hindi tinigilan ang pagsuntok ni Herman sa katawan ni Gaeth pero parang sumuntok lamang siya sa isang matibay na gusali. Nainis na si Gaeth sa kanyang mga suntok at isang kampilang ng kamay ni Gaeth at sobrang lakas na ito. Hindi parang tumigil sa pagsuntok si Herman sa katawan ni Gaeth at nagtataka siya kung ano ba ang meron sa kanya. Hindi na daw ito normal na endurance or defensive strength. Sumuntok si Gaeth at tinamaan ang lupa. Sa sobrang lakas ng kanyang suntok, grabe ang pagkawasak nito. Hindi na malaya ni Gaeth na tinamaan na pala niya si Herman at malubha ang kanyang kondisyon. Isang suntok lamang ay knockout kaagad ang kanyang kalaban. Naipanalo na din ang laban ni Angelica at umusad na din siya sa susunod na makakalaban niya. At si Rick naman syempre madali lamang niyang naipanalo ang kanyang laban sa isang babae. Si Brofstein naman ay one-hit knockout din ang kanyang kalaban at umusad na din ang kanyang posisyon. At yun na nga, kumpleto na ang mga pumasok para sa final match ng round 1. Sisimulan na din ang laban ni na Eddie Grace laban sa champion na si Kelvin Wolf. Unang kumilos si Eddie pero nababasa ni Kelvin ang mga galaw nito at matagumpay niya itong matamaan ng suntok. Sabi pa ni Rick na binabasa daw ni Kelvin ang mga kilos ng kanyang kalaban. Alam na alam daw niya kung saan nanggagaling ang mga pag-atake nito. Ang tingin naman ni Brofstein ay pinagsanay daw ni Kelvin ng mabuti ang kanyang olfactory senses dog people possess at naiintindihan niya ito ng mabuti gamit ang kanyang pang-amoy, electrical signals, adrenaline. Pwede daw itong pangalanan na the future scenting. Tugon pa ni Brofstein. Nasabi pa ni Rick na talagang malakas ang reigning champion, sumang-ayon naman si Brofstein na isang pambihirang pugilist si Kelvin. Tinamaan ng suntok si Kelvin at napatumba ito.
Sabi naman ni Rheanet na sinadya daw ni Kelvin na magpatama ng suntok sa kalaban. Bumangon si Kelvin at sumyugo si Eddie sa kanya pero hindi na niya ito hinayaang makatama pa ng isang suntok. Sa kasamaang palad, isang suntok lamang ang kanyang kalaban. Ganito din pala kalakas ang kasalukuyang champion. Sinimulan na din ang ikalawang round ng first match ni Gaith Resurrect laban kay Angelica Dermo. Unang umatake si Angelica at sinubukan niyang sipaan ang katawang ni Gaith pero hindi umubra ito. Susuntok sana si Gaith pero nagawang makalayo ni Angelica gamit ang kanyang mabilis na pagkilos. Umatake muli si Angelica pero walang magandang resulta ang kanyang mga pag-atake. Gaya daw ng inisip niya, ang kanyang mga pag-atake ay hindi daw sapat para mabigyan ng pinsala ang kanyang katawan. Pumikit si Angelica at inilabas niya ang kanyang strengthening magic. Biglang naitanong ni Gaith kung ano daw ang pinaplano ni Angelica. Ginamit niya ang magic flow, reverse reflection. Ang sabi naman ni Gaith na kahit paanong gawin daw niya, hindi daw ito uubra sa kanya. Sumugod na si Angelica at ginamit niya ang thread slash at matagumpay niyang nasugatan ang sikmura ni Gaith. Abangan niyo sa susunod na episode kung kaya bang talunin ni Angelica ang isang malakas na katunggali.